1 in every 14 na tao rito ay Pilipino. At alam mo ba ang second language sa Alberta ay hindi na French. Filipino na. Tagalog na. So malaki na tayo rito. Oo, madami Close na to tayo. 400,000 na tayo. We are not 1 million, we're reaching 1.5 million. Wow. Diba? Grabe. So malaki na. Ibig Dami sabihin, natin. gamitin natin yung lakas, dami at kapangyarihan natin para ipakita yung galing ng mga Pilipino. Para hindi nila isipin Pilipino, magaling ang mabait yan. Taga-timpla ng kape o taga-tapon ng basura. O magaling mag-karaoke o mag-share ng ulam. Pagpakita natin, we're better than that. Kaya, Oo, itong sa hindi lang pamamagitan, yung platform mo na to, malaking bagay to para i-share yung kagalingan ng Pilipino. At i-inspire ang maraming Pilipino na patuloy nating ikwento at sabihin sa buong daigdig, sa Canada at sa bawat isa, it's good to be a Filipino. Mahalin na tulungan natin ang bawat isa. And you So, have to be proud. Oo, tsaka To become maraming a ginagampanan mo to. Kasi kayo yung nagkikwento ng story about us, the good things about being a Filipino. And thank you and congratulations for doing this. Because you're spreading the goodness of being a Filipino. Not just in Edmonton, not just in Canada, pero sa buong daigdig. Thank you very much, Kuya Manny. Ngayon, bigyan mo nga ng konting background, lalo na yung mga bago pa lang naboboto dito sa Canada. Bagong Canada. mga citizens Oo. na gagamitin nila yung kanilang rights na bumoto. Ano ba ang function ng pagiging isang konsehal? Pinoy ako! Alright. Thank you very much, Kuya Manny, sa pag-meet natin ngayong araw na ito. Buti meron ka time. Yeah, thank you very much. So, Thank thank you for having me. So bago ka pumunta dito, meron ka bang ibang lakad? Wala naman, actually I'm prepared. I put a time for this kind of initiative. Talagang this is your free time. Yeah. I usually work on the evenings. Panggabi ka? Kasi mayroon kaming small cleaning business. So, Small cleaning business, meaning to say, ikaw yung may-ari ng business na to. pero nag-ano kami, nag-subcon na. Para yung cash flow, yung receivable, Okay. consistent. Oh, Hindi ka na mangungulekta. Parang nag-aantay ka lang ng sweldo. Just do your part. Wait for the payment. Alam mo, Kuya Manny, nag-subcon din kami sa Jasper, kung narinig mo yun. Diba, nagkaroon kasi ng fire doon. Oo. Hindi ka ba nag-subcon doon? Hindi, pero nakapagpadala tayo ng mga kaibigan, mga kakilala, mga sampurin yung tulungan natin makapag. And this is through your network of mga friends kaibigan. na mga meron ding yung Yung mga contracting agency company sila. ba? Alam ko mga iba nagsasubcon doon, tapos nangingailangan sila ng crew, tapos sinabi nila sa atin, pinadaan natin sa mga kaibigan. Pero yung mismong main contractor mo, paano mo sila nakilala? Through mga kaibigan din. Mga word of mouth? Oo. Matagal na ba itong business mo? More than 10 years. More than 10 years na. Oo. So, ibig sabihin, matagal ka na dito sa Canada. Yeah, 17 years. 17 years ka na dito. Then, 10 years ka doon sa iyong business. So, doon sa 7 years before ka mag-business, ano yung estado Dati kasi mo akong dito? foreign worker. Temporary foreign worker. So, ang ginawa ko, the moment I got my PR, the second day is I went to register my own company. Because sa Philippines, where everybody came from, I was already a young businessman Okay. or entrepreneur. O doon sa mga hindi nakakaalam ng mga viewers natin kung bakit ko ini-interview si Kuya Manny. Kasi moving forward doon sa aking mga susunod na mga contents, gusto kong interviewin yung mga kababayan natin na maaaring sabihin natin bago pa lang dito sa Canada or yung mga matatagal na dito sa Canada para yung kanilang story of yung kanilang journey of their success and of course yung kanilang mga struggles din dito sa Canada ay magsilbing inspirasyon lalo na doon sa mga kababayan natin na nag-a-aspire din
na Correct. makapunta Tama. dito sa Canada kasi marami tayong mga kababayan, lalo na yung mga subscribers natin. Sa YouTube, meron na tayong 500,000 na subscribers. And most of my subscribers ay gusto nila makapunta dito sa Canada. Siyempre, naghahanap sila ng inspirasyon Totoo yan. para, kumbaga, parang maging benchmark nila Oo. na ito yung titingnan nilang story ng kanilang buhay, yung totoong buhay nila dito sa Canada. So, to begin with, syempre, pakilala mo yung sarili mo, Kuya Manny, sa ating mga viewers. So thank you for having me. I'm Manny Bautista. I live here in Edmonton. And currently, I'm the president of the United Filipino Entrepreneurs Edmonton chapter, and I'm the vice president for United Filipino Entrepreneurs for the whole province or provincial. It's an honor na makasama ko siya dito sa ating platform na siya, marami siyang mga kakilala, mga kaibigan din. May mga businesses dito. Oh, sa actually, Canada. hindi lang Pilipino, pati Mhm. ibang lahi, mga East Indian, Koreans, Chinese. Mhm. Yeah. So, So, mga nagiging kaibigan natin sila. So, before and after joining the UFEA, but being an officer of UFEA, it helps a lot in terms of networking and building relationship and solidarity with other business people from other cultures. so kayo yung president dito, Kuya Oh, sa Manny? Edmonton lang. Okay. So, siya yung actually, this president. is located and a membership of 500 entrepreneurs. So, some are, there's lawyer, there's a doctor, there's a pilot. So, there's a business owner, cleaners, anybody, mechanics. So, maganda to kasi mako-consult natin si Kuya Manny kung sakaling, halimbawa, meron tayong mga kababayan din dito Oo. na yung estado nila dito sa Canada medyo, kasi alam mo naman ngayon, di ba? Oo, nagkakahigpitan. Actually, this happened before in the time that I was a foreign worker. Yung 4 in, 4 out. Na marami talaga napauwi. At that time, na napauwi, sabi nila mga close to 200,000. And to tell you frankly, akala namin 2 months ago, the figure is 1.2 or 1.9 million. But actually, they're reaching 4.9 million. Yung target nilang hindi i-renew yung status. Plus yung 200,000 na pre-COVID na nag-overstay, na 20,000 nasa Alberta. So that's a lot of people then. Yung sa south of the borders, America, balak nilang, in-anticipate nila another 1 million will cross the border from the US to Canada. Kasi balita ko itong si President Trump, yung kanyang kampanya ng mass deportation. Di ba? Ang kaya ata nila, ng facility nila is 4 million, 1 million a year. 12 million yun. So maraming iiyak doon, sasamaan loob. So palagay mo ba itong Canada is going to be their escape route? Malamang. Oo. Kasi parang nangyayari ganito, yung mga nadi-deny ng Canada, pupunta na Amerika. Yung nadi-deny ng Amerika, pupunta naman ng Canada. Balik naman. So, last option nila yung mag-Mexico or they're going back to their origin. O, yung kung saan country sila nagmula. Totoo. Diba? Kung either Philippines or maaaring yung iba magbalik do sa dati nilang trabaho, diba, sa ibang bansa. So, gusto ko makilala deeper si Kuya Manny. Siyempre, alamin natin kung ano yung pinagmulan niya dito sa Canada. Bago siya makapunta sa Canada. Diba? Sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, I started at a very young age as a advertising executive. May sarili akong ad agency. So, kung nakikita mo yung mga billboard sa EDSA, nagkaroon ako ng sarili kong billboard sa Marcos Highway. So, I started it from the ground, from the construction, erection, civil works, metal works. So, pati sa content. Kasi, I put ads and I make ads sa mga radio. I do audiovisual presentations. I do full page ads. Yun, mga ginagawa ko yun. And after that, I went to the States, for my internship sa Amerika. So I did my internship for a year as a international management intern. Actually, ang story nito, international internship. Okay. 200 yung applicants. Ako yung unang umasa sa embassy. Out of the 200 applicants, siguro less than 10 lang kami who made it to the embassy. So, why did you need that internship Kasi for? medyo prestigious yung internship na yun. Kasi paid internship yun.
So habang nag-aaral ka, papasweldohin ka nila as manager. Paid by your company No, or paid by the company who facilitated the internship? Kasi dun kasi kukunin yung yung mga junior executive ng Hyatt. Okay. So after that, you can apply for international rotation. Like after the US, you can go to Dubai, Korea, or Middle East and go back to the United States. Okay. Kung may visa restriction. But mine, I don't have a visa restriction. So I could either choose to stay to the United States and apply for my PR, which I didn't push to. Kasi very expensive. Tsaka I find it's too tough. The market was too tough. And I didn't find it na parang conducive for entrepreneurship, diba? Kasi hindi man pinunta ko doon. But meaning to say, after your internship there, dito ka straight sa Canada? Pumunta na ako dito. So hindi mo doon pre-practice? Hindi, iba rin kasi sa yun food and beverage. Okay. So manager ako doon. Manager ka. Why Canada? Thank you kasi pinakamalapit Pinakamalapit. Malapit, saka naririnig ko. Actually, mga kamag-anak ko nandito. Parang okay naman. Why not try? Nagustuhan ko, malamig. Pero ang maganda lang dito, mababait ang mga tao. Masyadong matindi ang racism. Medyo laid back lang, medyo take it easy. As compared to sa United States? Oo, sa United States kasi pukpukan doon. Sa United States, di ba sabi nila, survival of the fittest? Doon survival of the survivors. Oo, meron pang another elimination. So, mararamdaman mo rin sa kapwa mo Pilipino na parang no offense naman, marami rin mababait doon. Pero I found it, yung mga Pilipino rito sa Canada, mas accommodating sila. Nakapag-adapt sila. So, did you make any research first para malaman mo ang pamumuhay dito sa Canada? Hindi masyado. Ang isang batayan ko kasi actually, I'm crossing the border from Minneapolis to Calgary. Nakita ko yung eroplano, walang nagmumura. Pero puro puti. Saka lang, hindi nila minomonitor yung football. Hockey pa lang play dito. So doon, paramdaman ko parang medyo okay. Walang nagmumura, siguro something is good. Kasi doon sa States, laging nagmumura mga tao. Parang it's a common thing. Nung dumating ka ba dito sa Canada from your internship, meron ka ng trabaho naghihintay sa'yo dito? Yun, the good thing about it kasi what I believe is if you want something and you really want it badly, you need to spend money for it. So I spend money. Kasabihan niya ng mga entrepreneur na if you want to have money, spend money. Correct. So the reason I went to the United States and moving here is entrepreneurship pa rin. A better life, but looking for an opportunity to create more opportunity with others. So, anong trabaho mo dito pagdating mo rito? Pagdating ko dito, supervisor ako, ship manager sa Dairy Queen sa Red Deer. So, shout out sa mga taga Red Deer. I was there, but I didn't got my PR. So, I've tried my luck. I moved to Edmonton. Gaano ka katagal doon? 1 taon lang ako. And then, why Edmonton? Maganda yan. Story niya kasi ganito. Nakakita ako ng ad sa dyaryo na sabi sa ad, you want to bring foreign workers. Foreign worker ako eh. So karamihan na napuntahan ko doon, mga agency. Sineseminar sila ng CIC. So pagdating ko doon, may nakilala ko, facility. Na agency to? Oo, a person who knows somebody. Oo, kasi you are a temporary foreign worker nung pumunta ka dito. Oo. And sabi mo, 1 year ka lang doon sa Dairy Queen. Oo, 1 year lang. Siyempre, yung paglipat ng employer. So I finance it again. I-finance mo. The good thing about that is siguro mas mura na siya dahil I didn't pay for the processing of the paper. Unlike before when I crossed from, kasi the United States, the internship is expensive. $10,000 US. That's a lot of money, $500,000 peso. So, but going from United States to here, it cost me mga 2,500 to Red Deer. Then Edmonton to Red Deer, hindi na masyado. Karamihan kasi sa mga kababayan natin, ang ginagawa nila, nag-stay sila sa isang employer until they get their PR. Yung istorya mo is hindi ka na permanent resident doon sa Dairy Queen. Marami kasi akong kasabay sa competition. So parang naisip mo ba na baka wala kang opportunity na maging permanent resident doon? I tried, no, pero nakita ko very parang maliit yung chance. Oo, maliit ang chance, crowded.
Kaya naghanap ka ng Oo. agency na makakatulong sa iyo Correct. na makalipat naman dito Correct, sa correct. Edmonton. Oo. Ano naman yung naging trabaho mo? Skilled again, supervisor. Supervisor ako sa Mhm. isang cleaning company. Mm-mm. So sila yung nagpa-PR sa akin. Yung cleaning company na Correct. yon. Gaano ka naman katagal doon? Ngayon, more than 10 years na ibenta na nga eh. More than 10 years. Kasi mga siguro 15, 16. But ilang years bago ka naging permanent resident? Siguro mga 4 years din. 4 years. Pero I still didn't give up. So actually, the owner said you can go because I sold the company. Mhm. So I said, no, there's a reason for me to stay. To stay. I'll stay until they want me to go. So nag-stay ka doon Hmm. for... Kasi yung katwiran ko naman is may utang na loob tayo eh. Oo. Diba? Why go eh? Yun din ang minsan sama ng loob. No offense naman sa ibang lumipat ng employer. Yung iba kasing employer, right now I'm an employer already. Nagtatampo yung employer pag they did everything for someone to get a paper tapos aalis. Wala man nihan-nihan. So me, I tried to prove. Kasi provincial nominee ako eh. They nominated me. So Pero I just maganda naman yung pagpapaalam mo dun sa Dairy Queen nung umalis ka. Nauna muna ako nagpaalam sa agent ko, yung nagdala sa akin dito. So I bought flowers, some gifts, and nag-umiyak ako ng sorry sa kanya. Sabi ko, ma'am, I need to move on. Sabi niya, okay lang ba yun? Yun din ba yung agent na tumulong sa'yo na makahanap ng trabaho dito? Iba na. Iba sa papuntang Canada. Oo. Siya yun. Sa kanya ako nagpaalam muna. Nagpaalam ka doon. And then, doon sa panibagong agent ba yun? Yung another agent na nag-assist sa akin dito. Hindi naman ko na kayo magpaalam kasi hanggang ngayon connected ako sa connected ka sa kanya. As a contractor. And then, after mo maging permanent resident, you stayed dun sa company na yun. Hanggang ngayon, nandun ka? Hanggang ngayon. As a contractor. So, I can go anywhere. I used to have a trucking company. I've been to Vancouver, Winnipeg. So, I still do projects. Maganda yun. Nasabi mo na meron kang trucking company. Kasi akala ko doon ka lang sa company yun na nag-iisa. Kasi panggabi naman yun. So, I can do a lot of things in the day. So ibig sabihin, meron kang part-time. Meron ka ibang mga trabaho. Ano-ano pa yung ibang mga trabaho? Ang naging trabaho ko, isa sa pinakamaganda, I've been on site HR and I've worked as a headhunter. Yung executive headhunter, yung tumutulong ka makahanap ng mga project manager, mga nagko-commission ng mga refinery, yung mga high value rin. Tapos naging front desk din ako. Currently, I'm a third year mechanic and second year industrial. So ilan lahat yung trabaho mo? Actually, ang magandang tanong yan, ano? Tinatanong yan, katrabaho ka? Hindi, actually, katrabaho ko pag kailangan ko. Gusto ko. Bakit? Katrabaho ko para makuha ko yung skills ng isang particular na industry o company. Kasi meron naman ako, kasi marami naman paraan ng pagkita ng pera. Pero itong mga company kung saan nagpa-part-time ka, dapat, diba? Paano ka nagpa-part-time sa kanila? On-call ka ba? Hindi. Pag minsan may shift talaga, regular. Bawa, pag electrician ka, papasukan mo yon. Pag natapos sa project, lay off ka na naman. Kaantay ka na. Pwede naman dito, dalawa trabaho mo. May full-time ka ng umaga, may full-time ka ng gabi. So, you are a cleaner. Tama, diba? Cleaner, subcontract. Subcontract, meaning to say, you own the business. Yeah, I have my own company. I have my own WCB. I have my own payroll. I have my own insurance. And then, electrician ka din? Electrician. Sa Pilipinas pa, electrician. Yung pagiging electrician mo ba, dito, you are also subcontracting or? Sometimes there are times. And there are times not allowed. Not allowed. Yeah. So, depends on the project and the employment. And then, ano pa yung isang trabaho? So, currently, I'm a third year mechanic, pero hindi ako naka-duty sa shop. Kasi kailangan ko bumalik ng school. For the schooling, mandatory. Mandatory schooling ng mechanic. Ng pagiging mechanic. So, you have 3 jobs? Actually, hindi. Actually, kasi I've studied massage therapy. I was a massage therapist in the school. Grabe. Pwede, kasi ganito yun eh. Sabi nga nila, success in life is, you've tried a lot of things and it teach you that a lot of things will not click. The only way to find out it will not click is you've tried it. Otherwise, you will not know. So, there's nothing wrong kasi, bawa sa mekaniko, kailangan, kasi 70% electrical na. Pinapakinabangan ko yun, electrical background.
So yung pagiging mekaniko naman, kasi mahilig ako magbuti. So, kasi baka maaaring itanong ng ating mga viewers, Oo. so why do you have so many jobs? Well, hindi ba enough yung isang job? Hindi kasi job yung tinitingnan ko. Yung tinitingnan ko yung business opportunity. Mm-hmm. Na pag ikaw ay isang certified electrician, pwede ka magdala ng project. Pwede mong Okay. i-renovate yung from flooring to carpentry to electrical. Mm-hmm. Yeah. Kung mekaniko ka naman, you can own a shop or a tire shop or a glass. You don't Kasi need lahat to... ng mga skills mo, highly paid yan. Di ba? The reason is, ayoko. How do I say it politely? Kung employer ka, mas gusto ko na I'll just pay myself the minimum wage than paying someone a foreman wage, di ba? Kung pwede namang ako at lahat para may margin ka pa, makakapagbigay pa ako. And then bukod sa mga trabaho mong yan, presidente ka pa Oo. nitong Mga entrepreneur. entrepreneurs. Oo. So, Kasi the reason I went to those fields because of business too. because of business. Business-wise. Not to seek employment, but to provide employment for others. Gusto ko lang yung credential para if someone will tell me, I don't wanna do the job because I don't wanna do the job, then I will say politely, the door is open for you to come anytime. You're welcome to come back. Diba? Maganda rin kasi mahirap kasi magnegosyo para sa akin ng isang bagay na hindi ko naiintindihan at wala akong alam and I'm on the mercy of other people and they're taking advantage of me. They ask a lot of stuff that I cannot provide. Tapos napakababa ng productivity. Unlike nung alam nila na I have the credentials, hindi naman sa paggayabang, and I know the skills and I know the job, I can probably do it better, faster, and cheaper than them. So they will say, hindi natin pwede nakuha si boss. Hindi, tsaka ang importante doon yung quality of work. Oh, yun din. Hindi kasi alam mo pag nalaman ng customer, alam mong gawin. Kaya hindi kita lolokohin, hindi kita nanakawan. Okay. Kasi ang iniisip ko kasi ganito customer for life. Yun ang maganda repeat Hindi naman yung one night stand tapos wala na. Hindi profitable yun. Hindi sustainable yun. Kasi kung customer kita for life, customer kita sa cleaning, customer kita sa sasakyan, customer kita sa renovation, I could offer you a lot of, marami akong kikitain sa'yo. No? At ikaw din, pwede rin akong bumili sa'yo. Marami ka rin pwedeng kitain sa akin. Marami tayong pwedeng engagement na pagsasamahan. Kasi yan yung sinasabi nung iba na, pay me for my experience. Diba? Yeah, I can pay you for your experience. There's nothing wrong about that. But parang ganito yan Lahat kasi ng negosyante or entrepreneur, ang iniisip nila is how to save. Kasi kung wala ka isi-save, anong babayad mo sa rent? Anong babayad mo sa WCB? Anong babayad mo sa mga benefits? Wala ka rin babayad If you don't. Akala nila pag negosyante ka, mayaman ka, ikaw pinakamasaya. Actually, the truth is, ikaw ang huling sisweldo. Kung may papasweldo sa'yo, kung wala. Actually, maraming negosyante, volunteer. Yun nga. Oo. Kagaya nun, yung mga kaibigan natin, volunteer yan. Below minimum wage yan. Oo. So, kung kaya mo palang ibaba ang cost mo, mababa ka, pero same quality o mataas na quality, to survive. Yun nga. Kasi right now, businesses here is a bit challenging Oo. Diba? Totoo. Lalo na yung mga tumataas ang mga cost. Totoo. Pero yung sweldo, hindi naman tumataas. Hindi rin yung customer on a certain level mo lang sila pwedeng i-charge Hindi ka pwedeng lahat na lang ng bagay sisingilin mo sa kanila. Magagalit din sila. May sila. Kasi naghahanap din sila ng ways how to improve yung their cost. So how did you become the president of your organization? Oh, thank you for asking. Actually, I've asked them. Kasi I'm already the provincial vice president. Then I asked them, I said, I want to be the president, give me the opportunity. And they said, why? Then I told them, my friend, the executive director and the provincial president, because when I talk to other businesses and other culture, they will be asking, okay, you're the provincial VP, but our business is in Edmonton. You want to talk to the president? And I can tell them back, I'm also the president. Okay, let's do business. Let's do engagement. Let's do partnership, even with government officials. So how was your journey to become vice president, provincial? Provincial. Yung kaibigan ko kasi, siya yung executive director. Then sabi niya,
Bro, si Rodel, shout out pala kay Brother Rodel Pagdirigan sa kay Kuya Bojo. Bautista rin kasi siya yung president. Then I was so honored, when they gave me the provincial VP, I told them that I'll do everything to give glory to God and at the same time alagaan ko yung pangalan ng organization sa kanong position. I will not take advantage and I will not use it for my own benefit, but I will use and utilize it to help more people and more. So, naging VP ka, Provincial Vice President. Ngayon, sitting VP. And President ka din. President dito sa Edmonton. Sa Edmonton naman. In which I asked. Oo. Yung VP, binigay nila. Pero yung for provincial, pero yung president, I asked for it. Okay. So, To kasi be yung granted. specific yan to this location, Edmonton. Oo. Right? Dito. And then, other than that, you also are a Vice Oo, President. provincially. At ngayon, nabalitaan ko, tatakbo Ay, ang hopefully, konsehan. pinagpe-pray natin Oo. na sana mangyari, sana matupad. The reason is, actually yun nga, kasi pag may umuwi na, papauwi o na deport, voluntary deport, inahatid natin sa airport. Pag kulang yung pamasahe, minsan sinasamahan ko sila sa food court. Solicit kami. Pag minsan naman, nanghingi kami ng mga bote, Oo. mga bottles, mga recycles. Saka yung mga walang status na hindi makapagpagamot, may mga cancer sila, ina-assist natin sila magpagamot. So mahirap, Mahirap napakahirap. talaga no? Oo. Oo, lalo na yung mga kababayan natin na medyo alanganin na yung status nila dahil nga sa mga changes. Totoo yan. Diba? So, ibig sabihin, they can come to you para... We can assist them on sa makakayanan natin. Pero siyempre, marami dyan, hindi rin natin kakayanin. Actually, nananawagan nga sana tayo na magkaroon ng for this year, 2025, na magkaroon ng interfaith National Day of Prayer para sana lahat ng religious organization na Pilipino and non-Filipino is ipag-pray natin. Linggo-linggo, yung mga government official, policy ng gobyerno at yung mga kapatid natin na Pilipino na temporary foreign worker, tourist, student, na maging mas maayos yung buhay nila o yung kanilang katayuan, yung status ng kapatid nila. Ano bang nakikita mo ngayong kalagayan ng mga kababayan nating foreign workers na naandito ngayon? Especially now kasi nag-resign yung Prime Minister. Oo. Siya yung sa history kasi ng Prime Minister, ito yung pinakamaraming pinapasok na Pilipino sa international student. Kung nawawala siya, mawawalan tayo ng padrino. Mawawalan tayo, hindi madali yun. So, paano tayo mag-build up ng relasyon dun sa mga nag-aambisyon na gusto maging Prime Minister? Dapat kinikreate natin yun. Sinasabi natin yun. Kasi pag hindi natin kinreate yun, no, sinabi, umupo na sila, hindi rin natin pwedeng tanungin sa kanila, paano naman kami, mga Pilipino? Totoo yun. Oo. Ano ba to? Bigla ang pangyayari ba to? Itong pagre-resign Hindi niya? na. Ano sa palagay mo? Siguro, na-pressure na rin siya. Oo. Pero actually, ano pwede natin gawin? Kasi tayo, maaaring ikaw, nanggaling ka din na temporary foreign worker ako. Alam mo, natutunan ko, once naging citizen ka, it doesn't matter anymore Kung dati kang, paano ka pumunta rito, temporary foreign worker or tourist or refugee. One thing is certain now, pantay na tayo ng karapatan nila. Totoo. Ang pinagkaiba lang natin, sila natural born, tayo hindi. Pero pag parehas na tayong mga Canadian, parehas na pala tayong may power maglagay ng tao dun. Yun nga. Hindi pala nananatili sa kamay ng mga natural born. Oo. Kaya pwede tayong tumakbo. I-represent ang bawat isa, ang mga sarili natin, ang mga kababayan natin Pilipino. Yun ang gawin natin. O yun na nga. Kasi pag ginawa natin yun, at part tayo ng government, pag binago nilang policy, sigurado may say tayo. Kasi kung wala tayong representative, tingin nila sa atin. Yun nga. Kailangan magkaroon tayo ng representative. Totoo. Hindi lang ako, dapat dumami Mga pa. Filipinos. Diba? Kasi ang tingin natin dyan, a people divided will always be conquered. Pag hindi tayo magtutulungan at magmamahalan, hindi natin alam, hindi natin ma-determine kung gaano katagal tayo aapihin. Saan mang baning ng mundo. So kung nandito tayo sa Canada, we need to make this a better place for everybody. Especially for sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Kailangan maniwala tayong atin din to, kaya tayo rito. Huwag na nating isipin na hindi tayo mga taga rito. Kasi pag naniwala tayong hindi taga rito, i-isolate natin sarili natin, tayo magiging part ng proseso. Pero pag sinabi natin, pantay lang tayo ng karapatan. Makakaboto ka, makakaboto rin kami. Makakatakbo kayo, makakatakbo rin kami. Di paramihan na lang tayo ng ilalagay na tao dyan. Marami na tayo rito. 1 milyon na ang Pilipino. 100,000 sa Edmonton alone. Sabihin na, ang Pilipino sa labas ng Pilipinas, 10 milyon.
10% niya nasa Canada, 1 Mhm. million. Tapos yung another 10% niya nasa Edmonton. So, ibig sabihin, sa 1.4 million sa area ng Edmonton, 1.1, 1 in every 14 na tao rito ay Pilipino. At alam mo ba ang second language sa Alberta ay hindi na French. Filipino na. na. Tagalog na. So, malaki na tayo rito. Oo, madami Close na to tayo. 400,000 na tayo. Mhm. We are not 1 million. We're reaching 1.5 million. Wow. Diba? Grabe. So, malaki na. Ibig Dami sabihin, natin. gamitin natin yung lakas, dami at kapangyarihan natin para ipakita yung galing ng mga Pilipino. Para hindi nila isipin Pilipino, magaling ang mabait yan. Taga-timpla ng kape o taga-tapon ng basura. O magaling mag-karaoke o mag-share ng ulam. Pagpakita natin, we're better than that. Diba? Oo, Itong sa hindi lang yung platform mo na to, malaking bagay to para i-share yung kagalingan ng Pilipino. At i-inspire ang maraming Pilipino na patuloy nating ikwento at sabihin sa buong daigdig, sa Canada at sa bawat isa, it's good to be a Filipino. Mahalin na tulungan natin ang bawat isa. And you So, have to be proud. Oo, tsaka To become maraming a Filipino. ginagampanan mo to. Kasi kayo yung nagkikwento ng story about us, the good things about being a Filipino. And thank you and congratulations for doing this. Because you're spreading the goodness of being a Filipino. Not just in Edmonton, not just in Canada, pero sa buong daigdig. Thank you very much, Kuya Manny. Ngayon, bigyan mo nga ng konting background, lalo na yung mga bago pa lang na boboto dito sa Canada. Bagong Canada. mga citizens Oo. na gagamitin nila yung kanilang rights na bumoto. Ano ba ang function ng pagiging isang konsehal? Okay, thank you. Doon sa rights ng mga Pilipino, actually, ang bago ngayon, this year, it will be implemented. Bagong batas kasi ito eh. Absent, yung mail-in ballots. Okay. So, yung mga handicap, patatanda, may sakit, yung mga double job, triple job, hindi na pwedeng sabihin, hindi ako makakaboto kasi triple job ako. Hindi, papadalang ka ng balota sa bahay mo. At kukunin sa bahay mo ulit. At bibilangin yun. That's good news kasi ako, I for one, syempre dahil sa trabaho natin, minsan, hindi ka na nakakapunta dun sa mismong Pipila ka eh. school kasi mostly sa school yung ginaganap Correct. yung botohan. Oo. So, with that, parang absentee voting yan Oo. sa Pilipinas, di ba? Oo, gano'n. So, ibig sabihin, Ang ganda, pwede diba? ka nang sa bahay. Sabay-sabay punta ka- kayo. Magkakapatid, mag-asawa, mga Oo. kaibigan. Oo. Checkan nyo lang. Yes. Kukunin ng kaltero. Kukunin ng Canada Post o ng designated. So, with that information, yun nga, this question ko, what is the function? Function. So, the good thing pagiging councilor. so why I'm running as councilor, why city? Kasi nakikita natin ng city, ang dami niyang jurisdiction. Hawak niya ang police, law enforcement, hawak niya rin yung may partly education, infrastructure. Parang ano to eh, parang may maliit na kaharian. Oo. Dito natin may papakita na ang Edmonton, pakita natin yung galing ng Pilipino na pwede natin i-showcase. Baka pwedeng ang Edmonton, gawin natin na parang ito yung Marikina, ito yung Olongapo, Puerto Princesa o Davao City in terms of peace and order, infrastructure. So, ibig sabihin na sa Edmonton pwedeng i-produce sa mga susunod na mga chief of police, city administrator, mga magagaling na Pilipino. So, being a councilor, partly niyan is legislation. Okay. But since Canada is a unicameral, ang mayor, siya rin ang part ng council. Yung councilor, pag wala ang mayor, automatic sila yung nagpapatakbo ng mayor. Okay. So, yung councilor, he assumes the position of the mayor. Yeah, councilor, yung deputy, yung pinaka-senior sa kanila. Ina-appoint siya. Unlike sa Pilipinas na ang vice mayor ini-elect ng Senate. Dito hindi. Ang mayor, part ng council. Sa Pilipinas, iba, hiwalay. Kaya may say ang councilor sa pagpili ng chief of police, sa infrastructure, sa mga policies. Saka marami na kasing Pilipino dyan. 11,000 ang empleyado. More or less 2,000 ang Pilipino dyan. Gusto pa natin paramihin yung mga Pilipino magagaling sa loob. Tulungan sila. So, which is going to be ito yung magiging, kumbaga, platform mo? Thank you for asking. So, yung mga platform na nangunguna about sa skills development, sa senior, saka sa mga youth. So, sa skills development, gusto sana natin na magkaroon ng training center. Hindi na natin hintayin ng Canada i-train ng mga Pilipino. I-train natin ang mga sarili natin.
Hanapin natin yung mga mekaniko, mga welder, mga electrician, no, na gustong magturo, mga massage therapist, tuturuan natin ang kapwa natin. Kasi pag dumami ang Pilipinong skill, tataas ang employability, tataas ang income niyan, tataas ang purchasing power niyan. Ano. Tapos the second one is yung sa mga seniors, gusto natin magkaroon ng mas maraming benefits sa mga seniors. Kasi tumataas ang taxes, tumataas ang amilya. Alam mo ba, last year lang, ang mapo-foreclose ng property, nalaman namin, 52. Fully paid, hindi makabayad ng tax po foreclose. Ay, grabe. Wala naman, papalit yung matatanda. Tapos youth, nakita kasi natin na dapat ang estado, ang gobyerno, sa pagpapalaki ng mga bata o pagtuturo, ikonsidera din nila yung local culture ng mga Pilipino o ng mga East Indian na ibang kultura. Dapat turuan nila yung mga anak natin na mas maging magalang sa magulang, mas mapagmahal sa mga kapatid. Minsan nagiging effect kasi, sabihan mo lang yung bata, maglinis ng kwarto niya, child abuse daw. Ayun lang. Diba? So gusto natin Tawag na ng 911. Diba? Yung child abuse yung kwarto mo, dito ka nakatira, dito ka kumakain, ikaw nagbabayad ng bills. Diba? What's child abuse? Gusto sana natin na maging part ng curriculum development, yung kultura, kaugalian, kinalakihang ng pamilyang Pilipino. Anong yun sa atin, di ba? Maging part tayo ng pagpapalaki ng bata. Kasi sa atin siya nakatira, sa atin siya kumakain. Pag may sakit siya, tayo nagpapagaling. Kaya tayo pumunta rito para maging maganda ang buhay niya. So malalaman mo na lang, hindi ganun ang dating sa kanila. So isa yun sa mga pinopokusa natin. Na gusto natin na bagamat yan Pilipino, dito na lumaki, dito na tumira, hindi niya makakalimutan yung magagandang kaugalian ng pagiging Pilipino. That's true. Hindi lang Pilipino, Incheck, Punjabi, East India, marami sila. Magagandang katangian, pagpapalaki na. Dapat ini-incorporate yun. Hindi yun nilalabanan ng state. No? Na sinasabi ng state, hindi yan ang Canada. But everybody's Canada, di ba? Yan nga ang sinasabi na, kasi kaya nga itong Canada is multicultural na country. Diba? Meaning to say, from our culture, natututo din yung mga Canadians to learn about our culture, about how we are as a worker, and then even yung language natin. Totoo. Diba? Natututunan na nila ngayon. Ako dadagdag ko sa'yo actually nung nakarami, isang pagtitipon, birthday ng isang anak ng tropa. Sinabi na sila, konsehal, anong proposal mo? Sabi ko, medyo nakainom na kayo rito So, kung sana i-suggest, alam mo, para na tayo mahirapan. Kasi pinag-usapan yung mga overstay Kung sinuggest ko, gawin na lang ang buong planet Earth, gawin na lang natin Canada. Para kung ano yung nabibili mo sa Edmonton, mabili mo sa Pilipinas, mabili mo sa Taiwan. Paawanan sila. Sabi ko, that's past. Ngayon, nakakatawa yun. But because of AI, someday, there'll be probably, alam mo, baka narinig mo na yung singularity, magsasanib ang knowledge ng tao at knowledge ng artificial intelligence. Wow. Na darating ang time, one single currency, one government. What sa gusto natin, dun papunta ang sibilisasyon ng mundo. Ang tanong, anong Pilipino doon? Anong role natin? Mananatili pa rin ba tayong taga-tapon, taga-linis? Hindi naman masamang trabaho, yung marangal yun. Baka naman pwedeng better than that. That's true. We respect that. I do that, di ba? Because that's my business. But can we do other stuff than that? Kasi bakit? Kailangan natin ipakita sa mga anak natin, pamangkin natin na we can do better. Otherwise, yun lang din ang magiging perspective nila. Kung ano yung ginagawa hanap buhay ng magulang nila, hanggang doon. Pero pag nakikita nilang nagsisikap tayo, magaling tayo, marami tayong achievement, napapump din sila napaprime din sila, I can do better. Sa atin din sila kumukuha ng lakas ng loob. Yung mga anak natin, pamangkin natin, anak ng kaibigan natin, what they see among us motivates them. And when they see us fighting and crab mentality and nagsisiraan tayo, nadidisappoint din sila. Naiinis din sila. Hindi na sila makapagsalita. So we have a duty as Filipino and as pioneering immigrants here to tell our kids and children's children that we should be proud of being a Filipino. And there's nothing wrong about that. Kasi masarap maging Pilipino. Tayo lang ang minsan hindi masaya sa pagiging Pilipino. Pero ang daming lahi. Pag may Pilipino, gusto nilang katrabaho. Totoo yan. Manap ka ng lahi na nabibwisit sa atin. Gusto tayo niya. Kasi bakit? Minsan ginagawa natin trabaho nila. Actually, kaya nga dumami yung mga temporary foreign worker dito. Una na lang kasi because Canadians, they believe in our culture. Kasi
Alam mo naman ang mga Filipinos, by nature, we are hardworking individuals. Correct. Totoo. We are happy people. Oo. Kahit saan ka magpunta ng bansa, makikita mo may mga Filipinos. Mapa-driver yan, makita mo na stewardess sa eroplano. Pagsakay mo pangalan ng eroplano meron ng Pilipino doon. Sigurado. Paglapag mo dito, sinong sasalubong sa'yo, Pilipino doon. Correct. At saka kung kahit saan ka magpunta dito, Totoo, Pilipino. Ang daming magaganda. Hindi lang natin pinag-uusapan. Kasi minsan sa mga kainan, pagtitipon, inuman, ang pinag-uusapan ng Pilipino, buhay ng may buhay. At yung mga pangit na nangyari sa buhay noon. Ang dapat natin i-pump na pag-usapan, kahit buhay ngayon, buhay ng ibang tao, ano yung achievement nila? Ano yung magandang nagawa nila? At ano yung tama nilang ginawa, kaya gumanda ang buhay nila. Para at the end of the day, at the end of the conversation, we were able to get something inspiring for the day. Kagaya nga nito, panoorin lang nila yung mga videos mo, ma-inspire sila, mapapump sila. Ang sarap mabuhay, ang sarap sa Edmonton, ang sarap sa Canada. Saan ka man, kasi you can make, maaring iba, hindi makapunta pa ng Canada ngayon, in the years to come, nanonood sila. Doon sa bansang yon, pwede nilang mapabuti o mapaganda ang katayuan nila. Kung anong finifeed nila sa sarili nila. At mabalik tayo sa sinabi mo, na ang mga Pilipino, kahit saan gusto, bakit? Kasi masipag tayo, hindi tayo pumapatay, wala tayong ginagawang masama. Kaya tayo, kumbaga, pinaka-paborito tayo ng mga employer at pinaka-paborito tayo ng mga bansang pinupuntahan natin. Kahit saan bansa ka pa. Saan bansa. Yan. So, ibig sabihin, marami tayong katangian. Pwede nating mahalin, tulungan ng mga sarili natin. Sa ganung pagkakataon, paramihin natin ng mga entrepreneur, ibutin natin yung mga intellectuals natin, tapos i-inspire natin yung mas maraming bilang ng mga Pilipino, lalakas tayo. Dahil ito, isa sa paraan to na papalakas ng community natin, telling the good story of everybody. So what can you say do sa mga kababayan natin na nag-a-aspire na magpunta dito sa Canada? Actually, ang masasabi ko po, hindi lang Canada ang the only best G7. Ano yan pwede kayo pumunta ng Amerika, ako galing doon. Kaya lang, hindi ako naging masyadong happy. Pwede rin kayo pumunta ng Australia. Pwede kayong pumunta ng New Zealand. Pwede kayong pumunta ng European Union. Napakaraming bansa na wini-welcome. So, if Canada is not for you for now, that's okay. There's a lot of options. Pero kung gusto mo talaga magstay dito, find ways. And at wag po kayong matakot mag-invest. Nagastosan yung pagstay nyo rito at mag-ready ka talaga. Maging goal mo siya. Tapos sumanap ka, hanapin mo yung mga taong possible mag-lead sa'yo. Yung mga kagaya mo, di ba? Nagbibigay ka ng information. So ako din po, pwede kayo lumapit. Tapos magsama-sama tayo. Kasi ito, masishare ko lang. If you wanna run faster, run by yourself. But if you wanna run further, as a team. So if we are a team and helping each other, among each other, mas malayo makarating natin. Mas marami tayong matutulungan. Diba ganun din, hanapin nyo yung grupo ng mga tumutulong sa mga Pilipino. Kagaya mo, alam ko nga, hindi ka nagsasawa na sabihin sa kanila at hanapin yung mga kumpanya at lugar na may mga opportunities pa para tumanggap ng mga Pilipino. And keep doing that, and thank you for doing that. Yeah, thank you very much, Kuya Manny. At ngayon nga ako ay naghahanap ng mga kapwa natin Filipino that they can share their life's journey here in Canada para magsilbi yung inspirasyon nila. Na kung halimbawa, nag-aspire sila na makapunta dito sa Canada. Actually, marami naman paraan ng pagpunta. Pwede silang pumunta muna na foreign worker like us. Or pwede silang pumunta na tourist. O pwede rin silang mag-students. Siguro ngayon, maaaring maghihigpit ngayon. Pero dahil time will come, magluluwag ulit yan. At dahil yung Pilipino, marami siyang magagandang katangian. Tayo din yung nasa first in line na pagkukunan nila. And you've mentioned that they can reach you. How can they reach you? They can reach me on my Facebook, Manny Bautista, Yegpor Counselor, and also on my, I can give my phone, 780-802-0848. You can text me anytime. Ayun. So, i-follow nyo po si Kuya Manny, na tatakbong konsehal dito sa Edmonton. At supportahan natin siya. Opo, pahabol po. Kung may mga Pilipino pong tumatakbo, kahit hindi ko man sila kamukha o kaparehas ng sinasabi, basta kababayan natin sila, anong tinatakbuhan nila, tulungan natin sila. Paramdam natin sa kanila na hindi tayo na-insecure o natatakot na makuha nila yung pwesto o goal nila.
Kasi bakit? Pag yun nakapwesto, most probably makakatulong din yun sa mga kapwa natin. Can bring more glory to God. Yun po, at huwag po natin kakalimutan, bago po tayo tulungan ng ibang tao, ibang lahi, ang unang magmamahal at tutulong sa Pilipino. Kapwa natin. Pilipino. Tayo lang din yun. Kaya kung tayo lang, let's do it on a daily basis. So thank you for having me. Thank God you very bless much, you. Kuya Manny, for your time. Mabuhay ka. Okay. Oo. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, inspiring story to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, Ayos, Kuya kapatid. Manny. Mabuhay ka. Salamat.